Sa video na to, nandito tayo ngayon sa street food paradise ng Vietnam, ang Hanoi. Daiji! Maghahanap tayo ng 6 na amazing local street food of Vietnam's capital. Mula sa Hanoi Fish Noodle Soup. Ay, ang bango. Ang bango, sobrang bango. Vietnamese Okoy. Look at that. Ang laki. Vietnamese halo-halo. Look at that, sobrang gooey. Banana Snail Noodle Soup. Look at that, isa pa. At marami pang iba. Samahan niyo ang tuklasin ang iba't ibang street food of Hanoi. Ready ka na ba? Tara! Hanoi has a rich culinary traditions and one of the most ancient cities in the world. A 1,000-year-old city with thousands of restaurants and food stalls. It is a fascinating city with historical influence from China and France. Kaya naman, very rich talaga ang history ng street food dito. Okay pare, pag naririnig mo na yung mga bosina ng motor, kapag kadikit mo na yung mga motor, panigurado, nagbabalik ka na dito sa napakagandang bansa ng Vietnam. Welcome to Hanoi, ang capital ng Vietnam. Ito yung first episode natin. Nandito tayo sa Dong Suan Market, isang sikat na wholesale public market na hindi lang puro pagkain, pero mga items like mga paninda, like mga gamit pang bahay, mga pang art, lahat nandito na atap. Tapos ngayon, at medyo special ngayon dahil mapapansin nyo sobrang alive ngayon dahil malapit na or nagse-celebrate sila ng Tet Holiday. Ang Tet Holiday basically para siyang Chinese New Year o Vietnamese New Year. Isa to sa pinakamalaking holiday na sineselebrate ng mga Vietnamese. What a way to start this episode. Wala pa akong ligo pare. Fresh from the airport, fresh from the airplane. At maghahanap tayo ng mga masasarap na Hanoi Vietnamese street food dito sa market na to. Kaya binintay natin. Tara! Ngayong araw, bibisita tayo sa one of the largest and most famous markets sa Vietnam, specifically dito sa Hanoi. Ito, ang Dong Suan Market. It was originally established by the French administration. This market can cater all of your needs. But today, I'm on a mission to find some of the best local eats sa market na to. Okay, so nandito ako ngayon sa parang kinakaloob na market nila. So dito, iba't ibang wholesale, mga pagkain, mga candy, mga prutas din, actually, mga mani. Pero, nandito, para itong para ba explain? Para siyang Green Hills. Alam mo yun, nandito na lahat pagkain, mga damit, mga branded na bags or etc. Pero pupuntahan natin dito, yung parang indoor food court nila na hinahanap ko. At sisimulan natin sa isang bangketa ng isang Vietnamese auntie na nagbebenta ng bun ca, or basically, fish rice noodle soup. Hearty chunks of marinated fish and zesty tomatoes are cooked in a light stock, then ladled over rice noodles. Pare, unang kagat dito sa Hanoi, meron tayo din tinatawag na bun ca. Ang bun ca, isa tong, hindi to pa. Maraming klase na noodles dito sa Vietnam, lalo na dito sa Hanoi. At ito, yung isa sa mga comfort food ng mga taga Hanoi. Yung pinaka-broth niya o yung pinaka-stock niya ay gawa sa baboy. So pinakuluan yun ng may iba't ibang kasamang spices. Ang nakakatuwa dito, yung pinaka-karne. Medyo healthy dahil isda. Fried catfish. Gusto ko tikman muna yung sabaw. Ooh. Wow! This is an instant refresher. At this is like a first time palate sa dila ko dito sa Vietnam. Para siyang sinigang. It's like a rich sour soup na may konting tamis. Feel ko yung asim nang gagaling dun sa may konting vinegar na lasa, tapos kamatis. Oo, yung kamatis yung nagpapalasa. Oh, that's incredibly good pare. Para siyang sinigang. Then makikita mo, ito na yung mga sahog. So parang may nakita ko mga pechay dito. Ito yung cuttlefish natin. And come on, come on. Tapos may mga kamatis din dito. Sabi sa akin, lagyan ko daw ng extra gulay. Dito sa Vietnam bawal kang hindi maggulay. Required yan. Thank you. Binigyan ako na mas malaki. Oh, thank you. Thank you. Come on, come on.
Lagyan natin. Anyway, feel ko may kulang pa konti. Lagyan ko ng itong garlic nila. You know what? This is an overloaded kind of noodles, pare. Pag kinonvert ko sa pesos, halos 90 pesos lang to. 90 pesos, so makita. Parang, Diyos ko, parang katumbas na nito ramen. Sige. Ay, ang bango. Ang bango, sobrang bango. Titikman natin, bahala na. So refreshing. Ang bango sa bibig. I mean, feel ko may coriander ang tikman doon. Asim, yung anghang. May konting tamis and then nagdadagdag extra crunch and texture. Yung pinaka-isda natin. Actually, may mga tofu din yan. Teka lang, gusto ko yung may noodles. Noodles, ang fresh, ang lambot. Grabe, ang sarap nito. Alam mo pare, sa sobrang sarap nito, parang kasing sarap nito kung manalo si Cody Rhodes sa WrestleMania 40 at di dapat inagawan ni The Rock. Siningit ko lang. This is like a Vietnamese flavor bomb, pare. The chili, the garlic, the vinegar, the iba't ibang gulay, yung fried goodness, yung sabaw mismo, yung pork stock na parang naghalo na yung pork stock tsaka yung fish stock. So sobrang flavorful niya. Medyo nakukulangan ako sa anghang. Ito, mas manghang. Tikman natin. Ay, ang sarap. Grabe. Hindi ako nagsisisi na. Ito yung unang kagat ko dito sa Hanoi. Kainin ko ng tomatino. Hanap tayo next food trip. Next, may nakita ko parang pamilyar. Nagbebenta dito ng parang okoy or tinatawag na bantom. It is a crispy and tasty dish made by frying the mixture of shrimp, pork, and vegetables wrapped in rice paper. Okay, meron nakita ditong Vietnamese okoy, pare. Pagkakaiba nito, no? Parang malalaki yung okoy nila, parang yung sa Malabon. Pero pinakasasawa nito, parang patis na may mga sibuyas at iba't ibang gulay. Tapos, syempre, kailangan niya ng gulay. In-observe ko, know that, ang laki. Cheers. Sobrang nitong. It's a thick, crunchy, doughy. Ang kapal ng harina. Meron siyang kamote. Uy, nakikita ko iba. Ginagawa, kumukuha ng gulay, lalagay dito sa patis, tapos kukuha ng hipon. Ito yung ulo. Malutong na. Kasi didip dyan. Ayan, tikman natin. Actually, yung patis siya hindi maalat. Matamis siya. Oh, that's nice. And then yung ulo, yung konting laman siya, maalat-alat. Tapos balance dun sa gulay natin. But to be honest, nothing special. Hindi mo siya sobrang malinamnam, hindi siya sobrang sarap. Pero parang daming kumakain eh. Feel ko, parang typical na comfort food lang to ng mga taga-Vietnam. Mura siya, madali kainin, kasi healthy rin. Pero to be honest, kung wala tong fish sauce na to, o yung pinakapatis, medyo bland siya. Ang sarap lang din ng pinakahipon kasi may karne siya. Iba lang din talaga yung vibes dito sa Dong Suan eh. Bawal lang tamad, parang Quiapo lang din. Kaliwat kanan may nakita kang lokal na naghahanap buhay. Anyway, may nakita akong isang maliit na noodle shop dito na literal na sa kanto lang. Nagbebenta sila ng tinatawag na bunzil, another very popular and flavor-packed Vietnamese rice noodle dish. It is flavored with tomatoes, shrimp paste, fish sauce, and meat broth. Okay pare, meron tayong nakita ditong isang nagbebenta
na auntie ng noodles na naman. Actually, sobrang dami noodles dito. Ito yung bunzyo o bunryo. Natikman ko ito sa Saigon, pero ito, medyo iba atake niya. So may nakikita ko, may pork belly siya, may parang laman loob, may snails, parang overloaded siya. Tapos yung mga customers nila, kasi nakaupo lang sa bangko, nag-enjoy mga estudyante, mamaya papasok sa school, kakain muna nito. Okay, so gawin natin, tikman muna natin sabaw. Alam mo, medyo parang kapares yung kanina, pero ito mas matamis. So like a sweet, sour, rich broth na mas ma-porky, parang ganun. Makikita mo may pork slices tayo dito, may snails, may tofu, tapos yung noodles natin. Anyway, tikman natin yung karne. Grabe lang, soft noodles kasi hindi siya chewy, sobrang lambot niya. Karne natin, medyo may nguya ka pa, pero para kang kumakain ng ilagang baka. So dito ako curious, di ko alam kung ano to. Sobrang bouncing yan ah. Medyo ma-fragrant, hindi ko masabi. Ang gulo. Tikman natin yung snail. Okay. Para kang sobrang muscular na chewy. Anyway, to be honest, mas trip ko yung kanina. Ito medyo sakto lang yung lasa niya. Okay pare, so nandito tayo sa tinatawag ng Dong Suan Food Alley dahil literal isang buong alley o isang buong kanto punong-puno ng food stall. So ang dami na namang noodle dishes. So nakikita, mga first time kong Vietnamese food na nakikita. Ang dami tao ngayon, lunchtime pare, jam pack, mga estudyante, mga nagtatrabaho, kahit mga motor, pwede rin dito. Anyway, maghanap tayo ng sunod na food trip natin dito. For our next Hanoi food, nakita ko itong tinatawag itong Ban Bot Lok, which is a small, clear-looking, chewy tapioca dumplings. Okay, meron nakita dito, nagbibenta ng tinatawag ng Ban Bot Lok o rice dumpling cake. So, sa Pilipinas, makita tayo ng ganito pero hipon yung loob. Ito, actually, hindi ko alam, pero hindi ko alam kung chicken meat ba to or what. Sige, tapos may ka-partner yan na patis. Tikman natin. Alam mo, yung patis nila dito, may katamisan talaga. Tapos parang may seafood aroma rin siya. Then yung patis natin walang alat, matamis talaga. Then the wrapper, sobrang gummy niya na chewy. Tapos yung coriander nagbibigay ng extra fresh aroma. Ito yung mga pagkain, ngunguyat, lulunok ka na lang Wala ka nang pake, nakakailang ka na. Hindi ko alam kung anong loob niya, pero wala akong pake, ang sarap. Next, kung sa Pinas may halo-halo, dito may tinatawag na che, or basically, sweet dessert soup. At may namit akong isang batikan at napakamabait na auntie na nagbebenta ng che. Pinabaya ko na sa kanya kung ano-ano ilalagay niya sa baso ko. Ăn không em? Ăn không em? Ngồi xuống đây, có hiểu chứ? Nó quay mình. Cười đây, đi kiếm mít là món ăn. Ăn đi. Thôi đi nó cũng có mua măng vậy. Nó là ngon có bán đi rồi đây. Pare, medyo nararamdaman ko na yung pawis kahit sabi malamig daw ngayon pero mataas ang humid dito sa Hanoi. Meron tayo dito parang version nila ng Vietnamese halo-halo. Actually, sabi ko kay Mami, siya na bahala kung anong bestseller niya. This is like a masterpiece pare. Kung anong pinaglalagay niya. Look at that, sobrang gooey na akala mo sipon. Hindi ko alam kung tama ba na yung pag-describe ko na yun. Pero parang hindi ko namansi. Look at that, sobrang gooey. Cheers. Ang gulo. Ang daming ganap. Parang siyang binatog. Parang siyang like a gooey coconut milk na may prutas. Tapos maraming matatamis sa jelly. Oh. Nice. Oo. Parang nga siyang binatog. Actually. Lychee. Okay. Tinagdagan pa ako ng lychee. Tikman natin. Come on. Come on. Philippines. Masarap.
Nagdag pa ang lychee. Para tong, ka, fruit sweetness heaven. Pinagsama-sama sa isang bowl. Kung ano nung mga random na pinaglalagay niya. Pero ang sarap ng kinalabasan. Mochi, pare. Ang daming ganap talaga. Our last food trip, may nakita lang akong sobrang busy at sobrang ingay na karinderya na nagbebenta ng sikat na Northern Viet noodle dish called Bun Ok Chuy Dao. In English, snail noodles with banana and beans. Sa sobrang ingay at busy ng stall na to napa-order na rin ako ng isa. Mami nào mẹ ơi. Hai bát đầu chị ơi. Hai bát chấm 120. Lấy như thế nào? Các cô anh ngồi được bao đi. Okay pare, nakakabaliw dito. Sobrang daming tao. As in, mga pinipili ko yung mga lokal lang talaga kumakain. As in, dikit-dikit talaga kami. At hindi ko ma-emphasize kung gaano kami kadikit. Mamaya ko papakita. Anyway, meron tayo dito tinatawag na snail soup with banana. Pero may noodles na naman siya. So parang naging noodle tour na rin to. So makikita mo, may plantain siya. Yeah, parang green banana siya. And then may rice noodles, may tofu nakikita. And then yung malalaking chunks ng snail. Cheers! Oh. Ang tapang nun. Grabe. Oh, it's so freaking flavorful. It's like a sour. Parang nagkakagulan na doon pero hindi ko alam lang, hindi ko siya maintindihan. It's like a sour seafood broth na napakasarap. Iba talaga sa Vietnam. No? Ang galing talaga sa Vietnam. Hindi. Chili? Okay, come on. Oh, pinagbibigyan ako ng mga sili dito. Lagyan ko raw ng sili. Lagyan ko raw ng sili. Ah, grabe, parang nakakatakot yung sili. Pa natin sabaw, baka nagbago lasa. Wow. Ang anghang. Pero ang sarap ba? I mean, it's like a straight Chinese chili. Parang gano'n, may parang tinusta na chili. Isipin mo sabaw, pero may saging siya. Sige, tikman natin. Saging. Banana. Hindi ako fan nun. Parang first time kong sabihin na hindi masarap ang saging. Parang sukap yung sabaw, so masim din siya. Hindi ko gano'n trip. Uy! Iba talaga action dito. Yun. Iba talaga action dito sa Vietnam. Pambihira dito sa Hanoi. Ulo isa pa. Actually, parang first time flavor siya sa bibig ko eh. Ito lang yung pinaka-action ng Hanoi. As in, tabi-tabi kayo, hindi kayo magkakalala. Nagtatagalog ako mag-isa dito. Walang foreigner. Puro lokal. Yan ang gusto natin. At ito, actually ito mo pinuntahan natin. Dito research. Nakita ko lang, pumasok lang, bumili lang ako, umupo lang ako, kumain lang ako. Yun na yun. Tikman natin tong snail. Yung snail dito, mas muscular siya. Mas malaki. Okay, ibang klase ang unang araw natin dito sa Hanoi. Wala pa akong tulog, fresh from the airport, pero okay lang dahil sulit na sulit. Dahil sobrang sarap na makinain natin ngayong araw. What a warm up for our Hanoi street food journey. Ang sarap! Ito na siguro pinakamasarap na. Sa video na to, kakain tayo ng iba't ibang favorite local eats dito sa Hanoi, Vietnam. We'll find some of the best street food of Hanoi's Old Quarter. Alam ko na isang benefit itong flat banh mi. Mas madali siya kainin. From Vietnamese lugaw. And then the texture ng congee, kakaiba. Spring rolls. Kulang isang kagat. Vietnamese tacos. Talaga tinawag itong street food dahil kita mo naman, likod ko. At legendary bun cha or pork noodle dish of Hanoi. Yeah. Kukutsarayin ko na siya. Ang sarap nitong kagat na to. Cheers! Ihanda ang tiyan dahil mabubusog kayo ng pagkain at kaalaman dito sa Vietnam. Ready ka na ba? Tara! Today, nandito tayo sa natawag na Hanoi Old Quarter, an intriguing neighborhood home to a mix of Vietnamese architecture, green spaces, Asian shops, at syempre, street food. From local vendors selling fresh produce to sidewalk street food shops, this is a paradise for food lovers. Okay pare, isang magandang araw. Nandito tayo sa Hanoi, Vietnam. Nandito tayo sa tinatawag na Hanoi Old Quarter kung saan ito yung mix ng medyo kinda urban at the same time historical place pa rin. Actually, compared sa Saigon na napuntahan ko last year,
Mas laid back to. Mas makaluma, mas old school vibes. Pero ibig sabihin nun, mas marami ring classic at historical na street food na matatagpuan dito sa Hanoi. Anyway, samahan niyo ako maghanap ng unang street food natin dito sa Hanoi. First food stop natin, a local's favorite Hanoi's version of congee or lugaw. Tinatawag itong Chow Suan Sun or pork ribs and cartilage congee. Located on a narrow alley dito sa Old Quarter, locals eat here for congee fix sa malamig na panahon. Okay, meron tayo ditong tinatawag na rib congee o pork congee. Chow ka ang tawag nila. So makikita mo, actually, kanina pa lang, napapansin ko ang dami ng tao na umu-order nitong haba ng pila. So makikita mo, para siyang congee na mas sticky, na mas slimy. Tapos may nakita akong pork slices. And then ito yung youtiao o yung parang donut o fried bread. Sige, haluin natin. Tapos may nakikita rin ng pork floss. Look at that. Cheers. Very subtle. Pero nagigets ko, bakit maraming kumakain nito? Okay, so parang may dalawang klase ng karne. Yung pork floss, tapos yung mismo slices ng pork. And then the texture ng congee, kakaiba. Sobrang gooey and sticky niya. Na parang pwede na ito pandikit nang nasira yung relasyon. No, that. Sa kakatulong din yung parang texture ng lutong o ng bread. Oh, nice. Oh, yung iba, nakita ko, nalagyan ng chili. Ang sarap ha. I mean, hindi ko na-expect na hindi siya sobrang malasa, pero nagustuhan ko siya. Okay. Anyway, malaki-laki pa tong Old Quarter dito sa Hanoi. Hanap tayo yung next street food natin. Next, Ban Ran or Hanoi Donuts is a known deep fried rice balls that comes from the north of Vietnam. Okay, next, meron nakita dito, medyo talamak to dito. Marami nagbebenta nitong iba't ibang assorted donuts. Are these Vietnamese donuts? I don't know, hindi ko alam, tikman natin. Actually, medyo mahal, feel ko binudol ako. 100 pesos na lahat to. Anyway, sige, tikman natin. Okay, una tikman natin to parang, hindi ko alam, parang mochi. Cheers. Okay. O, parang buchi. Mochi tuloy. Parang buchi na may salted egg ba sa loob o hangin? Hindi ko rin alam. Salted egg na. Hindi ko siya gano'ng trip. Next, banana naman daw to. Tingnan natin. Banana. Nasaan ka na? Parang walang banana. It's just like a crispy, airy, na may sugar glaze sa labas. Actually, mamaya pumunta ako sa FBI dito, papahanap ko yung nawawalang saging. Next, ito naman, chocolate coated daw. Tingnan natin. Hindi chocolate yun. Carnival lang. Kalinang lugawan na maraming karne, nasa parang 60 pesos lang yun eh. Tapos ko ilang piraso lang. Anyway, ganun talaga. Hanap pa tayo next food trip. Okay, next, meron ako nakita ditong banh mi stall, pero medyo kakaiba. Dahil yung banh mi niya, flinat, pinipi. Anyway, tikman natin. So, grilled pork itong pinili ko. Teka lang. Yan. Tikman natin itong banh mi natin na pinipi. Cheers. Una sa lahat, ang sarap nun. Yung sauce yung nagpapatulong. Parang hoisin sauce na medyo matamis, manghang. And I can taste the radish. And then may yung mismong grilled pork belly. May marination lang siya na matamis. Alam ko na isang benefit itong flat banh mi. Mas madali siya kainin. Hindi mo na kailangan ibuka yung bibig ng sobrang laki. Alam mo yung fairness ha. Simple lang pero masarap. I just love the vibes
Ako po lang sa bangko ngayon, kalsada. Unti-unting lumulubog na yung araw. Ibig sabihin, mas marami na nagbubukas na street food stalls. Kaya ibig sabihin nun, kakain na sila ng street food dito sa Hanoi. Alam mo, kakaibang vibes dito sa Old Quarter, such a historical place with people eating good food. Gives a mixed energy of classic at the same time very modern. Sadyang kayod kung kayod talaga yung mga tao dito. Anyway, for our next food trip, ay nakita ko si Kuya na nagbebenta ng Ban Trang Nuong or grilled Vietnamese rice paper with egg, pork, at iba't ibang condiments. Hi guys. Kain niya ang Mina. Puto. Okay, eto pag hindi mo pa talaga tinawag yung street food dahil kita mo naman, likod ko, parang may mga langgam ng motor. Ito talaga street food kung street food. Meron tayo ditong Ban Trang Nuong. Ito yung parang rice paper taco. Meron siyang laman na shredded pork, tapos parang may mga dried shrimp din, tapos may mga sauces. Titignan mo, parang siyang empanada. Sige, tikman natin. Cheers. Uy, kakulay pa ng damit ko. Cheers. Isa pa, puro rice paper yun. Ang sarap. Pang may bagoong. Ay, ang sarap. Oo. Parang may bagoong siya. And then, nilabas. And then yung pinaka-wrapper natin, ultra crispy. Tapos may nalalasahan din akong parang konting tamis. And yung pili ko yung parang bagoong na sinasabi ko, yun yung dried shrimp. Tapos pinaka nag-elevate nun, yung sweet chili sauce niya. Oh, sarap. Nice. Anyway, bago tayo masagasaan, proceed tayo sa next food trip. Next, a famous Northern Vietnamese dish originated from Guangdong, China. It is called Com Rang Gao Soi Mo, or basically Vietnamese fried rice with fried chicken. Okay, next, meron tayo ditong tinatawag na fried rice with fried chicken. Actually, alam nyo, no, fun fact lang, masarap din daw at may kakaibang style yung fried rice dito sa Hanoi. So, actually, visually nga, medyo kakaiba nga rin siya. So, medyo may-yellow siya, hindi ko lang kung turmeric ba. Then may fried shallot sa taas. Actually, hindi ko lang kung shallots pa yun o garlic. Tapos, ito yung fried chicken natin. Sige, sumuntik man yung fried rice. Naintriga ako. Cheers! Alam mo? Ito yung sinasabing, don't judge the book by its cover. Akala ko hindi malasa. Pero malasa. Fried shallots nga to. And then yung pinaka-fried rice natin, bagong luto pa. It's para sa may seafood aroma na hindi ko masabi. Kung ito yung fried chicken natin, dito kasi parang idip natin dito sa ating sriracha. Cheers! Malutong, juicy, malaman. In terms of flavoring, simple lang. Alam mo nga, kahit fried rice lang, pwede na. Actually, may ibang kasabay ko dito, fried rice yan yung order. So, kung ito talaga yung best seller nila. Simple lang eh. Ba talaga, atake din dito sa Vietnam eh. Sarap din tayo mga mapagkain. Kahit manok nila, hindi maalat, pero masarap. Bago pa maubos to, proceed tayo sa next food trip. Okay pare, next actually ang bite ng owner, pinaupo niya ako dito. Ito yung tinatawag na Nem Ran. So makikita mo, para siyang fried Shanghai. Pero mas, paano ba, explain? Parang mas siksik, mas puno. Tapos yung pinakalaman niyan ay may pork, tapos parang may vermicelli noodles din. Ginagawa dyan, dip siya sa fish sauce. So, i-dip natin. Kulang isang kagat. The funny thing is, nasa siyang relleno, pero baboy yung laman. Yung, weird no? Kakaiba yung sarap niya. Nothing like lumpia. I mean, visually mo kasi lumpia. But flavor-wise, hindi. Simpatis talaga dito, matamis, kakaiba. Kung i-dip natin dito sa pinaka-patis natin, kailangan mong
magulay. Rarap ko yung nemran natin sa lettuce na parang samgyeopsal. Cheers! Oo. Alam mo, masarap eh. Hindi talaga. Ito lang talaga yung gusto sa Vietnam na hindi mo talaga may experience sa ibang bansa. Halos kalapit mo na yung lupa, gano'n tsaka baba. And then mga katabi mo, siksikan kayo, mga di mo kalala, mga lokal o foreigner. Iisa lang hangarin nyo, kumain ng masarap na Vietnamese street food. Okay pare, kung mapapansin nyo, hindi ako lumulutang. Pero nakasakay ako sa parang tawag nila dito sa Hanoi Tuk-Tuk. So medyo baliktad lang dahil yung pinaka-driver mo nasa likod at ikaw yung nasa harap. And so ito yung pinaka-view mo, ayan. Diba? So basically para siyang pedicab at hindi to de motor, de pajak talaga siya. At isa to sa pinaka-convenient para to roam around dito sa mismong Hanoi. And yeah, medyo maganda naman yung panahon. Kanina sobrang malagkit, medyo mayumid. Ngayon medyo bumaba na. At ngayon pupunta tayo sa next food trip natin. Huli, ito talagang pinuntahan ko dito sa Hanoi dahil ito ang una sa maraming bunchang kinain ko dito sa Hanoi. Pinawarningan ko kayo sa series na to, marami tayong bunchang kakainin. Buncha is a Vietnamese dish of grilled pork and noodles which is thought to have originated dito mismo sa Hanoi. It is served with grilled fatty pork over a plate of white rice noodles and herbs with a special side dish of an extra virgin fish sauce. Okay, last food trip natin ngayong araw dito sa Hanoi. Ito yung legendary buncha. Hanoi buncha pare. Yung buncha dito parang Paris dito. Kaliwat kanan meron sariling version, meron sariling recipe. Nakakain na ako dati nito sa Saigon. Pinakain ako ni Calvin ng buncha doon. Sobrang sarap nun pero dito talaga nag-originate yun. So might as well tikman na rin natin yung pinagmamalaki ng Hanoi. So ito yung pinaka parte ng ating buncha. Una muna, ito yung syempre, halos lahat ng Vietnamese dish may gulay. Kasi ito yung bun, which is ito yung rice noodles natin. And then ito yung cha, which is grilled pork belly, tsaka grilled pork patty. Tapos, nakababad dyan sa extra virgin, napaka-fresh na fish sauce o patis. Tikman mo natin sabaw. Ay, ang sarap. Ang sarap. Ito na siguro pinakamasarap na sabaw o liquid na tikman ko sa buhay ko. Ibang klase. How do you describe? It's like a smoky, sweet, garlicky, fragrant na may alat ng konti. Tapos parang alam mo yung pinaka, alam mo parang sunog flavor ng ihaw. Napunta na rin doon sa pinakasabaw. So smoky na rin siya. Wow, ang sarap. Hindi. As in, kung pupunta lang kayo dito, matitikman nyo pare. Yung sarap nun. So basically, pwede mo patimplahan yan. So ako, lalagyan ko pa ng extra sili. Ayan, lalagyan ko pa ng sili. Tapos meron tayo ditong fermented garlic na kulay blue. Hindi ko alam paano nangyari, naging blue-green siya. Then halu-haluin natin para madagdag. Actually masarap na siya, hindi ko alam bakit ko linagyan pa eh. Pero yun daw talaga ginagawa. Pin mo dyan, kukuha ka ng konting rice noodles. Kasi i-dip mo dito sa buncha natin. Nice, grabe, na-miss ko to. Sobrang excited ako makatikim ng buncha ng Hanoi. Sige, noodles lang muna. Cheers! Pambihira, ang lambot ng noodles. Suwabing-suwabe. Ibang klase talaga yung patis ng buncha. So, kung tikman tong pork belly natin. Kasi eventually, sobrang naging garlicky na talaga yung buong buncha. It's smoky, fatty, sweet and tender. The pork belly pare. I'm speechless, ang sarap talaga. Kuha ko ng gulay dito. Tapos kuha tayo ng rice noodles. Ibababad ko. Ayan, tapos kuha ko nung parang patty, pork patty. And then ibabalot ko siya. Actually, pwede ganito gagawin natin. Yeah. Kukutsurahin ko na siya. Ang sarap nitong kagat na to. Cheers! Ito yung definition ng masarap. Grabe yung, ano yung ang complex ng flavors niya. Ang dami. Tamis, alat.
pepper, mabawang. Tapos medyo smoky din siya, pero bagay na bagay lahat talaga. Actually, kahit yung sabaw nga lang, kahit yung sabaw lang, wala na yung karne, masarap na. Gusto ko dito, balanse. Meron kang fiber, meron kang carbs, yung noodles, tapos meron kang protina. Ang sarap talaga. Bago umuwi ng Pilipinas, babalik ako dito para kumain ito ng ito lang. What a night! What a street food paradise dito sa Old Quarter. This is like a must-try food destination sa buong mundo. Really had fun learning the culture of Hanoi by devouring their street food tonight. Sa video na to, chicken ba to? Parang nakakatakot. Nandito tayo sa Hanoi, Vietnam. At gagawin natin ang 1,000 Vietnamese Street Food Challenge dito sa capital ng Vietnam, ang Hanoi. Bite-size siopaw. Maghanap tayo ng mga mura. Ginagawa dyan nalagyan ng chili powder. Masasarap. Kung sino man naka-invento nito, maraming salamat. At kakaibang Vietnamese street food. Hindi lang siya yung parang super sipa na sarap. Kaya binintay natin. Tara! Pare, magandang araw sa inyo. Nandito tayo sa Chong Ia Tan, isang sikat na public market dito sa Hanoi, Vietnam, kung saan makakita ng iba't ibang pagkain. Typical wet market. Iba't ibang pasalubong. Nandito na, pero itong isang hilera na to, marami ring street food. Kaya ang gagawin natin, tignan natin kung saan naaabot yung 1,000 pesos natin. Kaya, tara! Okay, unang food trip natin, meron tayo dito nakitang iba't ibang barbecue. Pero, ang tumatako ng atensyon ko, meron tayo ditong malalaking chicken feet na binarbecue. Ang gagawin ko, order tayo ng isa nito, tapos isa rin nito. Kain na tayo. Okay pare, unang food trip natin para sa ating 1,000 pesos street food challenge dito sa Hanoi. Meron tayo dito, actually tikman ko na dito yung lubugaw nila. Ito yung parang congee, Vietnamese congee. Tapos meron tayo ditong barbecue na paa ng manok. Tapos meron din tayo dito, I think this is pork. Anyway, tikman natin tong lugaw nila. Nakakain ako nito last time, pero tingnan natin baka ibang version. Cheers! Ano nakakatulong talaga itong youtiao Itong parang fried bread. Nagbibigay siya extra flavor at extra crunch. Pinaka-congee natin, parang may pork broth na rin siya. Then medyo sticky, gooey. At mainit. Ginagawa dyan nalagyan ng chili powder. Okay, isa pa. Okay, sarap. Proceed tayo sa barbecue natin. Gusto mo nang tikman tong, hindi ko alam kung chicken o pork din. Tikman natin, cheers. Wow. Chicken to. Ang sarap. Parang siyang satay. Parang kumakain na satay mo Parang turmeric flavor siya. O medyo peanutty rin. And then smoky. Malambot. Ang sarap. Look at this. Meron tayo. Laki. Laki ng chicken feet nila. Diyos ko, parang chicken ba to? Parang nakakatakot. Sige, tikman natin. It's so freaking fatty. Wow, nahulog siya. Ang fatty niya as in. And then yung balat, malutong na. In terms of marination, may konting tamis. Parang Filipino barbecue nga Ang pwede kong gawin, ilagay ito dito. Oo nga. Hanggang tama ginawa kong spoon yung pinakapaa. Bagay ba? Bagay na. Anyway pare, dito pala nagsisimula ang ating 1,000 peso food challenge natin. Maghanap tayo next food trip.
đầy rồi, bao tiền rồi? Cô 90 tất cả. Next, meron tayo din nakita ang tinatawag na tofu. Pero, actually, tofu siya. So, medyo sound like nga. So, naglagay muna siya ng yelo, tapos nilagyan ng parang sugar syrup, nilagyan ng jelly, and then nilagyan ng bed of tofu. Tapos yung huli nun, may fried coconut siya. So, ayan, makikita mo. So, gawin ko, haluin natin. Okay, dito sa kagat na to, meron akong jelly, tofu, yelo, tsaka yung fried coconut. Cheers! Ayan mo. Okay, I get it. Feel ko, kumakain ng chilled ako. Ganun. Yung the very silky na tofu. Sobrang lambot na rin. And then yung jelly nandun, the sugar syrup. And then the fried coconut. Nagdadagdag ng flavor. Ito try ko with yung parang nata. Oh, nice. Hindi ko na-expect na. Ganun siya kasarap. Actually, yung fried coconut, ang liit lang niya pero ang laking difference niya. Parang dito ganito kasarap kung wala yung fried coconut. Anyway pare, hanap pa tayo ng next food trip dito sa Hanoi. Okay. 3. Okay, next, meron tayong nakita ditong siopaw. Pero, maliliit na siopaw. It's mini siopaw. Tikman natin. So, yan. So, 3 lang in order ko. Ang init niya. Ang init. Look at this. Cute. Bite-size siopaw. Cheers. Wow, sarap. Alam mo, delikado kung gagawa ka ng ganito sa Pilipinas. Paano habang nag-Netflix and chill ka, ito yung kakainin mo. Saan makakita bite-size siopaw? Kalasa niya, bola-bola siopaw. As in, 100% ganun yung lasa. Tamngan. Okay ba? Eh lang, pakita ko sa yung laman. Ayan o. Feel ko pork yung laman nito. No, nice. Hindi ko in-expect yun. Okay, next food trip natin, meron tayo ditong buncha. Actually, panigurado, buncha na naman. Naghahanap pala ng rason para kumain ng buncha dahil ang sarap talaga nito. Pero to be honest, gusto nyo makatikim ng iba-ibang klaseng buncha dahil ang buncha, parang national food dito. Tikman muna natin sabaw. Okay. Iba nga. Ito mas mapatis talaga. Lasang-lasa may element ng patis, yung alat. May konting tamis. Pero ito mas mapatis. What will I do? Timplahan na natin. So meron ako ditong garlic. Kuha rin tayo ng sili. Tapos itong vinegar na may garlic din. Tikman natin. That's what I want. Ang gagawin mo, kukuha ka ng vermicelli noodles. Tapos ididip mo dun sa ating pinakatsa. Ayan, so susuk mo siya para lumambot yung noodles. O yun, sakto, may nakuha akong patty. Tikman natin. Oh, I really love their pork patty. Ang lambot, smoky sweet. And then pwede mo rin gawin, kuha ka ng gulay. Lagay mo dyan. So kung tikman yung pork belly nila. Alam mo, kanina pa ako kain ng kain, pero wala akong pake. Pag buncha yung nakahain sa akin, kailangan kong kainin. Kung sino man naka-invento nito,
Maraming salamat dahil pinapataba mo ako. Ano ka dat? Huling kagat tayo. Okay, next. Meron natin nakita. Actually, ang cute ng style eh. Maliit na parang lamesa lang siya. Tapos katapat mo mismo yung gumagawa. So, freshly made talaga. Akala mo teppanyaki, pero ang ginagawa niya is itong rice wrapper na to. Nakita ko, nilagyan ng papaya, nilagyan ng gulay, tapos nilagyan ng parang, hindi ko alam kung noodles ba yun. Nilagyan ng slices ng beef, parang ganito. Sige, tapos meron tayo itong fish sauce with nuts. Oh yeah, this is nuts. So, i-dip natin. Okay, cheers. Ang flavorful nun. That's so simple. Pero sarap. And the sweet, tangy na fish sauce. Yung peanuts, papadagdag flavor din. And yung wrapper niya medyo malambot. Tapos yung karne. And I love the menthol aroma. Galing doon sa coriander. Ang sarap na no. Iisa pa ako. Nakaserve ko nga. Dalawang klase to. Isang naka-wrapper. Isa naman na pwedeng parang noodles type. Pero great find to. Okay, last food trip natin. Meron tayo ditong banh mi pate satkum. Hindi ko alam kung tama pronunciation ko. Pero, kakain tayo ng banh mi. So, medyo mainit. Papansin ko dito sa Hanoi, yung banh mi nila, laging flat. Actually, kudos dahil mas madali kainin. So, makikita mo, ayan. Mapapakita ko ba sa inyo? So, may nakikita akong parang slices ng ham. Parang Vietnamese sausage na manipis, lettuce, carrots, papaya. Tapos yung sauce din nandun. Tapos yung sauce din na parang liver spread. Tapos yung sriracha. Anyway, tikman natin. Cheers! I mean, flavor-wise, okay naman siya. Hindi lang siya yung parang, super sipa na sarap. Yung bread natin malutong, malambot. And then the liver spread, yun yung nangingibabaw, yung parang liver spread. Alam ko na, yung parang ham ate hindi ko trip. Yes, but I mean, hindi naman siya yung sobrang parang, kadiri. Hindi naman, pero hindi lang siya pasok sa palate ko. Alam mo yun? Actually, maraming silang klase ng banh mi. As in, siguro sa 20. Hindi ko lang alam kung tama yung in-order ko. Pero for its price, halos 50 pesos lang to. Sulit na rin. Okay pare, dito nagtatapos ang ating 1,000 pesos street food challenge dito sa Hanoi, Vietnam. Ang ganda lang dahil bumabaksak na yung mga halaman dito. Pero ang tanong, magkano nabot natin? 116,000 Vietnamese dong. Actually, mura lang yun. Out of 1,000 pesos, 274 pesos lang nagastos natin. Iba lang din talaga sa Vietnam, mura, masasarap, kakaiba yung mga street food. To be honest, may nakita akong aw-aw dito. Siyempre, hindi ko na lang kinunan dahil baka mandiri rin kayo at maawa kayo. Pero, maraming salamat sa panonood. Si Chewy dito sa Hanoi. Nagsabi stay safe. Good night and goodbye. Bang! Sa video na to, Authentic Hanoi Pho. we will do an insane Vietnamese noodle tour dito sa Hanoi. I'm on a mission to discover some of the best freaking noodles of the city. Kuha tayo ng noodles. Look at this. From fried fish noodles, Wow, this looks nice. classic beef pho, Ready na ba ako? Of course, I'm ready. Cheers. seafood noodles, Wala nang marereklamo. hanggang sa unique na chicken pho. Parang halatang sobrang bouncy niya. Cater instant ramen at samahan nyo ko to slurp and to eat the best noodles of Hanoi. Ready ka na ba? Tara!
When it comes to cheap good food, di mo may tatanggi, Hanoi is one of the best place to find it. But on the other hand, especially during this time of winter, slurping noodles are the best option to conquer your hunger and to adapt on the chilly Hanoi weather. Okay pare, isang magandang umaga dito sa Hanoi, Vietnam. At ngayong episode, medyo special to. Medyo nakakabusog tong episode na to dahil full day, isang buong araw, maghahanap tayo ng the best noodles dito sa Hanoi. Papansin nyo dito sa Vietnam, ang noodles ay perang pares. Kaliwat kanan, may noodle shop. Kaliwat kanan, may pho shop. Pero, ang alam natin mga Pinoy is pho. Pero dito sa Vietnam, dito specifically sa Hanoi, this is like an ultimate Asian noodle heaven. Dahil sobrang daming noodles na makikita mo dito. At ngayong araw, kakain tayo ng 5 klase ng noodles dito sa Hanoi. Anyway pare, this should be an exciting day at nakakabusog na araw. Ultimate carbo loading. Tara! First up, in a very narrow alleyway ay makikitang isang legendary noodle stall with more than 20 years of experience. This is Bunka Sam Kai Si, a small noodle joint that sells a famous Hanoi noodle na tinatawag na bunka or fish noodle soup. Nakasubok na ako ng bunka last episode, kaya naman sinubukan ko ang isang bestseller nila na tinatawag na Banda Tron o soft rice paper noodles na may herbs, fried fritters at syempre yung fried catfish. Itsura at vibes pa lang nito alam ko nang maganda simula rito ng ating araw. Có ai mời mà mình cháu rồi cho khách gửi xe cả loạt. Bên đường. Okay pare, unang food trip natin mag-breakfast tayo dito sa tinatawag na Sam Kai Si. So marami silang iba't ibang klaseng noodles. Pero meron tayo dito, medyo kakaiba, hindi siya pho. Pero dry noodle siya. At yeah, may nakikita ako ditong catfish. May nakita ko ditong mga fritters, may toge siya. Tapos, yung pinakailalim yung tinatawag nilang red noodles. So that, wow, this looks nice. Sige, halu-haluin ko muna konti. Tignan natin, cheers. Oh, that's amazingly good. Ikalasa siya pero hindi ko ma-pinpoint. Yung red noodles, parang may tamis siya sa yun. Parang siyang moderate na jajam yun. Oh, nice. And this is great. Noodle natin perfectly soft and chewy. Nandun yung toge. May konting maniri nung nalasahan. Oh, nice. Timplahan natin. Chili. Huwag ng konting kalamansi. Meron tayo ditong suka. Okay, then haluin natin. Thank you. Gusto ko samahan itong isda. Look at that. Perfect bite. Cheers. Sarap. Yung isda, parang kumakain ng tilapia. And then, mas sumarap yung noodles natin. May dagdag extra sipa ng anghang. Parang vinegar. Tapos ito, tikman natin to. Okay. Kasi hindi ko alam kung ano siya. Pero parang siyang manipis na okoy. Well, this is a great find. Ang sarap. Pinakita ko iba nilalagay din itong parang pickled na radish o papaya. Hindi ko alam kung ano to. Okay. Kala ko parang kimchi pero hindi pala. This is what I love about Vietnam. Look at this. Sobrang nasa maliit na alleyway lang ako. Sa eskinita lang. Meron itong pinipila na noodle shop na actually hindi ko alam kung anong klaseng dish to pero ang sarap niya. Kulang pa. Anyway pare, kailangan ko pa maghanda dahil may mga susunod na noodles pa tayo. Last bite para sa inyo. Okay pare, this is our second noodle for today. Pero ito yung ating first pho dahil sa huli, magpa-pho din tayo. Pero ito yung isang classic
Hanoi style noodle na pangalan is pho. Next, bawal tayo mag-noodle tour kung hindi tayo kakain ng pho, which is nag-originate mismo dito sa Northern Vietnam, dito sa Hanoi. A bowl of beef pho consists of soft, slippery rice noodles in a hearty, beefy yet fragrant broth with beef slices of your choice. And Pho Tin has been mastering Hanoi style pho since 1950s pa. Bakit namlang din? Panigurado alam niyo sa Pilipinas marami ring pho, pero ito, nandito sa Pho Tin since 1955, legendary na rin to pare. So makikita mo, look at this beauty of this pho. Tikman niyo sabaw. Cheers. Oh, sarap. This is like a classic, pure, rich, porky broth. Mas nilaga yung lasa niya. Okay, lagyan na natin ng mga condiments. We have this lime. And tayo ditong sili. Gusto ko rin lagyan itong garlic vinegar natin. Tapos konting hoisin. Tapos konting sriracha o chili. Halu-haluin na. Look at this. We have this thick rice noodles. Tapos yung baka, marami. Dalawang klase ng baka yan. Isa yung medyo raw pa. Isa naman parang binoiled na. So yung mga ninipis yun yung raw. Ito medyo makapal siya. Look at this, pops. This looks insane. Authentic Hanoi pho. Ready na ba ako? Of course, I'm ready. Cheers! Ang sarap nun. Yung karne, ang lambot na. Yung noodles natin, ang lambot din. Actually, hindi pala siya chewy. Malambot. And then the chili, yung garlic, lasang-lasa ko rin. Alam mo, yung broth niya, medyo matamis din. Feel ko nanggagaling yun sa buto-buto na natutunaw na. This is amazing, pare. Medyo kakaiba lang din tong fan na to kasi hindi sila nagpo-provide ng gulay. Feel ko parang, ito na yun. Huwag mo na lagyan ng gulay. Pho is life talaga dito sa Vietnam. Kaliwat kanan, makita ng gantong klaseng kainan. Yun yung gusto na ipakita sa episode na to. Na hindi lang pho, yung noodles dito sa Hanoi o sa Vietnam. Maraming klase pa. Hindi pa natatapos yung noodle tour natin. Meron pa tayong makakainin ng noodles. Cheers! Okay, mag-break muna tayo ng noodle tour natin. Mag-Vietnamese iced coffee muna ako dito. So, alam mo, to give my impression of Hanoi, I've been to Vietnam, I mean, sa Saigon, Ho Chi Minh. Yun yung parang Metro Manila nila. Kung tatanungin mo ako, crazier dun, busier. Pero dito, ibang klase street food scene. As in, para siyang mix ng urban, at the same time, mix ng laid back. Kahit yung mga vendors, naka-old school pa rin. Yung parang akay-akay lang nila. Tapos alam mo, totoo nga, mas wild yung street food scene dito. Anyway, tikman natin tong Vietnamese coffee natin. Ooh. Ang tapang nun. Pero, para siyang may coconut milk eh. Pero alam mo no, hindi ako pa ng coconut milk, pero ito bagay siya. Tapos, nandito ako ngayon February. So, halos kakatapos pala ng winter sa kanila. And yes, may winter yung Vietnam, lalo na dito sa Hanoi. To continue our noodle adventure dito sa Hanoi, we will have our lunch. We will eat a classic local favorite noodle called Bun Siu. Ito isang sikat at flavor pack, a Vietnamese rice noodle soup with flavored tomatoes, shrimp paste, fish sauce, and meat broth. Quay kênh của nó. Nó quay kênh của nó. Bun Siu. Bún riêu. What's that? Crab? Crab. Crab? Crab. Ngào cái tay nhiều ngào mặt. Anh nghĩ anh chụp ảnh nhiều. Okay, susunod ang Vietnamese noodles natin. Nandito tayo sa isang noodles shop na nagbebenta ng iba't ibang
Vietnamese noodles. Pero in order ko, tinatawag nila bunzil. So makikita mo, this is like a perfect, alam mo yung tsura niya, parang siyang tom yum sa Thailand. So may nakita akong kamatis. Pakita ko sa inyo. So makikita mo, ito yung crab paste. Yan yung pinaka nagpapalasa ng ating bunzil. Tapos ito, para tayo may Vietnamese sausage tayo dito. May beef slices. We have this rice noodles, vermicelli noodles, tofu. Nice. Ang daming kamatis din, no? Look at that. Sige, gusto mo tumikim ng sabaw. Ang sarap. Wow. Lasang-lasa ko yung crab paste. Yung parang alige. As in, parang siyang buttery na creamy. And then yung asim ng kamatis nandun na. Natunaw na. This is like a perfect seafood broth. Tapos gawin ko, kuha ko nitong beef. Ayan. Tapos, kuha tayo ng noodles. Look at this. Oh. Yung noodles natin manipis sa sobrang lambot. And then yung baka, malambot na rin. Oh, nice. Gawin natin, timplahan natin. Kahit yung chili. Lagyan natin. Tapos meron tayo ditong kakaibang blue-green na bawang na may suka siya. Lagyan natin mga 3 scoops. Tignan natin sa bowl. Okay. Masumarap siya. Masarap nung vinegar na may bawang. Gawin natin, gusto ko i-try itong sausage nila. Okay ba rin Vietnamese sausage no? Parang siyang may fermented like flavor sa bibig mo. At the same time, yung texture niya may pagka bouncy talaga, as in. Kulang din yan kung hindi mo lalagyan ng gulay. Ako lagyan ko. Alam mo, nagigits ko bakit paborito tong lunch ng mga taga Hanoi. Nakakabusog Isipin mo, generous amount of noodles, may karne, tapos healthy rin kasi may gulay. Wala nang marereklamo. Sobrang saya lang talaga dito sa Vietnam. Ito yung pinaka-paborito ko. Dahil nakaupo ka lang sa kanto, narinig mo yung mga maingay na motor, nakikita mo yung mga motor siksikan, yung iba nagbabanggaan. Pero wala kang pake. Kasi kung makain ka, masarap na bunzil. Hindi pa tayo tapos. Proceed tayo sa next noodles natin. Next noodle spot, a very busy local resto in the epicenter of Hanoi. At kakain tayo ng tinatawag na dry beef pho or pho tron. Or basically, ito ay pho na walang sabaw. Para itong mixed salad and noodles with slices of beef. Meron tayo tinatawag na pho tron bo. Or basically, this is a fried pho or stir-fried pho. So wala siya ganong sabaw. So may vermicelli noodles tayo dito, may mani, may dried shallots. Look at that. Alam mo, nagtataka ako, sabi ko beef, pero wala akong nakikitang beef. So more on gulay to. This is like a veggie noodle dish. Tikman natin, cheers. Ang tamis. With the coriander, yung peanuts, yung dried shallots. Yun yung nagpapalasa. And yung sauce niya, parang pati silang din na matamis. Lagyan natin ng sriracha. Okay. Okay, tikman natin yung sriracha. Alam mo, kasi yung pagkain na masarap, may kapartner na pritong pagkain. Pero don't get me wrong, masarap siya. Okay, it's a prank. Sabi na, nakalimutan niya, lagay yung baka. Ayan na. So, nagbago na yung itsura. Nalagyan na ng boiled na beef. Lagyan natin ng konting sriracha pa. So ko naman tikman syempre with beef. Sabi na kanina, parang may kulang Sobrang complex, ang daming ganap. Yung peanut, yung fried shallots, the coriander, yung carrots, yung cabbage. This is nice pare, medyo gumagabi na, lumalalim na ang gabi. At mas nabubuhay yung buong Hanoi. No, that pare. Last bite.
For our last noodle for the day, dapat endingan natin ng authentic chicken pho or pho ga. Katulad nga nasabi ko, chicken version of pho is really loved here in Hanoi. And Pho Ga 26 in Hoan Kem, Hanoi is one of the best resto na nagsaserve ng chicken pho. Được đi nước ngoài nhiều lắm. Okay, for our last Hanoi noodle ngayong araw, meron tayo ditong pho ga o kaya chicken pho. Alam mo, ang simple na ng itsura nito pero mukhang masarap. Gusto mo na tikman yung sabaw? Ang sarap. Nasang tinola. Tinora na mas rich. Alam mo yung feeling na yung... Alam mo yung feeling na yung manok? Parang natunaw yung taba dun sa mismong sabaw. Kakaiba. Sobrang flavorful. Tapos, timplahan na natin ng lime, konting sili, itong ating pickled garlic. Tapos, itong ating spicy sauce. And then, haluin natin. Okay, panigurado masarap to. Wow, ang hong. Pero ang sarap. Okay. Grabe pare, look at these noodles. Parang halatang sobrang bouncy niya. Ang bango sa bibig, ang sarap. Ano yung parang ang linis ng lasa? Ang weird, no? But sumarap siya lalo. Nagkaroon ng extra acidity galing doon sa lime. And then the pickled garlic, nagbigay ng extra aroma. Masarap yan kung hakabulin mo ng Hanoi beer na sobrang lamig. Okay, sarap. Sa mga nanonood pa ngayon hanggang sa dulo, siguro ubos na yung noodles na kinakain nyo. Hindi ko alam kung nagluto ng pancit canton. Hindi ko alam kung nagluto ba kayo ng cup noodles. Pero sana sinasabayan nyo kumain ngayon. Pang ilang noodles ko na to ngayong araw pero di pa nagsasawa. Parang habang tumatagal, mas sumasarap. 5 amazing Hanoi noodles ang kinain natin ngayong araw. Oo, carbo loading. Oo, nakakataba. Pero iba eh. Sana natakam kayo at nabusog kayo sa episode na to. Pero bukod dun, sana may nabusog din ang kalaman ninyo ng mga bagong impormasyon tungkol sa pagkain ng Hanoi. Sa video na to, Vietnamese street food is one of the best in the world. we will crush 15 Hanoi street food here in Vietnam for 24 hours. Know that. Cheers. We will excavate Hanoi street food that you've never seen before. From walang katapusang buncha, Oh, look at that. different fried dim sums, Yeah. rice paper rolls, Taga, hindi pinisyon ng street food. Kasi kita mo, giant snail noodles, look at that. Kinuha yung snail tsaka noodles. beef pho, Ano na, malamig, 14 degrees ngayon. at marami pang iba. Fried duck dito sa Vietnam. Cheers. Get ready for an ultimate Hanoi street food from breakfast to midnight snack. Ready ka na ba? Tara! It's my last day dito sa Hanoi at gusto ko tapusin to ng isang pang malakasang food trip. Yung tipong bago ako matulog ay nakain ko na lahat ng gusto ko bago umuwi. It's 9 AM in the morning and wala akong ibang maisip na gustong almusal kundi ang buncha. It's a chilly 16-degree morning dito sa Hanoi, Vietnam. At maganda simula nitong food tour na to. Kundi ano pa ba? Siyempre, naghahanap pa lang ng rason para kumain. Itong napakasarap na classic buncha. It is a refreshing and light dish consisting of grilled pork patties and thinly sliced pork belly, served with round rice vermicelli noodles, pickles, and fresh herbs, and a fish sauce-based sweet dipping broth. At ang buncha sowan ay marahil isa sa pinakasikat na nagbebenta dito sa Hanoi.
buncha. Anyway, eto na yun. So, syempre, ang gusto ko munang gawin is tikman yung sabaw. Ooh! Ooh! Nice! Alam mo, pangatlong buncha ko na to din sa Hanoi. Magkakaiba sila ng pinakasabaw o yung patis. Ito parang 50% tamis, 30% asim, 20% pait. Nice. Tapos, hindi parang nanote yung pinaka-smoky aroma niya. Then gawin natin, timplahan na natin ng extra raw garlic. Tapos, sili. Haluin natin. Look at that. Grabe, ang dami niyang... Grabe, parang ang daming laman nito. Look at this, ang laki ng pork patty niya. Tapos, meron tayo dito mga grilled pork. Nice, this looks insane. Gusto ko muna tikman itong patty na to. Alam mo, iba-iba talaga silang sarap. Itong kapal. It's like a fatty, succulent pork patty. Very smoky, sweet. At ang sarap. Tapos, asukap yun yung pinakapatis natin. So, okay, let's do this, pare. Look at this. Our rice noodles, vermicelli noodles will go here. I-soak natin yung pinakapatis. Cheers. Hindi ko pwede magkamali. Yung grilled pork nila, yung lasa nito, alam mo yung mga pag may outing tayo sa Pilipinas, yung mga masasarap na inihaw na yempo ng tito mo. Ganun yung lasa. And followed by that soft noodles. Tapos yung papaya rin, magpapatulong. May extra tamis. Actually, siguro yung iba sasabihin, yung epitome ng Vietnamese street food. Ako, nagbago pa na ako. Buncha na talaga. Ang sarap talaga. Gawin ko, kuha tayo ng noodles. Lagay tayo ng extra greens. Tayo ng isang masarap na kagat. Oh, look at that. Perfect, pare. May pork belly. May gulay tayo dito sa noodles. Cheers. Diba yung talaga? Yung blend ng spices, yung blend ng flavor. It's like a sweet, savory, garlicky, ma-fish sauce na meal. Sino mo nakambento nito, ibang klase ka. The best ka. Buncha can be eaten like for breakfast, katulad ngayon. Lunch, dinner, kahit merienda. Paborito ng mga taga-Hanoi. Masisimula pa yung araw natin, marami pa tayong kakainin ngayong araw dito sa Hanoi. Bakit o titigil mag-almusal kung pwede mag-almusal ulit? At nandito tayo sa Quan Ngoc Da. This is a local fast food joint na nagbebenta ng iba't ibang fried goodies like salted donuts and pillow cakes. Talaga namang mabubuhayan ka with all of this fried Hanoi food. Okay, next na dito tayo sa tinatawag na Quan Ngoc Da. Itong parang fast food kung saan meron silang iba't ibang variety ng iba't ibang Vietnamese fried goodies. So parang mga fried dumplings, fried wonton, mga iba't ibang fried donuts. At grabe yung pila dito, as in jumpak na jumpak sila. Actually, lagi ko ito nakikita mula umagang hapon, maraming tao. So ito yung iba't ibang goodies natin. So gusto ko siyang simulan sa ating, ito yung tinatawag na salted donut. Look at that. Para siyang meaty donut. Di ko alam kung pork o beef yung laman. Dip natin sa ating patis. Cheers. Di ko na-expect yun. Yung labas niya sobrang chewy. Parang kung kumakain ng mochi. Hindi low, para siyang may bihon. Tapos may mga maliliit na pork. Siyempre, nagpapatulong lang talaga yung flavor ng patis. Next, ito parang okay natin. So, gagawin mo, bukod dyan, lagay ko muna dito. Pwede kang kumuha ng gulay. Ayan, tapos, lagay mo dyan. Yeah.
Alam mo, ang galing na. Kasi, kahit puro deep fry ito, hindi siya sobrang mamantika. Wala nakakitang oil na parang lumalabas. Alam mo, lasa lang nito, parang okay lang din talaga mas makapal yung butter. Ito, try ko itong parang fried wonton nila. Same flavor rin dun sa salty donut natin. Pero ito naman, yung outer layer niya, parang empanada. Okay, meron pa tayo isa dito. Dip ko dito, kuha ng gulay. Nice. Cheers. Okay, yung mga mushrooms sa loob, tsaka karne. No? Nagigits ko yung vibes dito eh. Bangko ka lang, kasama kaibigan mo, pamilya mo, kain kayo ng ganito, masarap to, may kapartner na beer, o pwede rin naman kape. Actually mo, parang may spicy sauce pala dito, try din natin. Okay, both sa fried, umorder din ako nitong rice wrapper roll nila. Hit natin dito. Cheers! Parang feel ko sobrang healthy nun. Ito sa peanutty taste, na parang may atsara sa loob, parang may papaya din. And then labas, chewy na rice wrapper. Alam mo, iba lang talaga dito. Alam mo, in general, buong Vietnam, iba lang talaga eh. Kahit ano, dapat talaga merong gulay. Okay, so papasok ako ngayon sa isang parang maliit na alley. Dito yung coffee shop na pupuntahan ko. Medyo parang bahay lang yun talaga. Open? Ano yung tsura? Parang sa abandonadong bahay. Oh, thank you. And so, dumating nating Vietnamese coffee. At nandito ako sa parang isang old school bar or old school coffee shop. Ay makikita mo yung simbahan na yun. Ayan, Catholic church yan. So, medyo malaki rin yung percentage ng Catholic dito sa Hanoi. Nandito ako sa old quarter ngayon. Dito rin ako nag-i-stay. Kwentuhan lang tayo. Alam mo, dito sa Hanoi, personal observation ko, ganda lang din talaga. Napaka-mix ng old school na parang probinsya. Alam mo yung kitang-kita mo pa rin. As in parang kitang-kita mo pa rin yung 1,000-year-old history dito sa Hanoi. Like from the architecture, from the people, yung buong vibes. Pero at the same time, medyo mix na rin ng modern tsaka ng urban dahil marami na rin mga restaurants na modern. Tapos ito talaga area na to, ito yung puntahan ng turista. At yeah, ewan ko kung okay na tong kape ko. Cheers! Oh, ang sarap niya ha. Hindi ko in-expect. Hindi siya moron matapang. It's like a super creamy base na coffee. Hindi gano'ng matapang. Sakto lang yung tamis na hindi overly sweet. Oh, nice. Anyway, kailangan ko talaga magkape. Dahil marami pa tayong kakainin ngayong araw. Diyan lang kayo. Okay pare, lunchtime na. At papunta ako sa susunod na food trip natin. At ang wild ngayon, di ako makadaan. Dahil halos puro motor. Yung nakikita kong dumadaan. Equal rides ng motor. Yun o, kita mo. Ang equal rides ng motor tsaka ng tao dito ay pantay. Yun, sa wakas. Anyway, punta tayo sa susunod na food trip natin. Nagsaserve sila ng tinatawag nilang parang Vietnamese snail soup. For our lunch, this chilly weather of winter always makes me crave a steamy and spicy hot bowl of bun ok, or basically, snail rice noodles. At sa noodle shop ng napakabait na si Miss Wei, talaga namang hindi mapagkakaila na ang dami niyang parokyano. Traditional pa din daw ang paggawa ng kanilang bun ok. You can choose from small or gigantic snails depende sa trip mo. Mixed with herbs, sausages, and rice noodles ay bubuhusan yan ng steaming hot bone stock soup. Okay, nandito na tayo sa ating next food trip kung saan tayo magla-lunch. Ito yung sikat na tinatawag na Bun Ok Kue.
Yun ay Vietnamese noodle dish. Pero ang pinakakarne niya ay gawa sa snail. As in, mga gigantic snail. So ito, legendary na daw to. Actually, dati nagsimula lang yung pinaka-vendor na sobrang bait. So yung pinaka-may-ari ito, nagsimula lang, naglalako lang siya. As in, nakapatong lang dito. Tapos naglalako lang siya ng snail soup. Pero ngayon, meron na siyang restaurant at lunchtime ngayon. Kaya sobrang daming tao, ang haba ng pila. Huwag tayong kutumpik-tumpik pa, baka ububusan tayo. Anyway, tara! Đầy đủ nữa với cả 2 quả chả. Chưa? Cái lắng đấy bà rời tay giờ. Đấy thì đã tôi muốn qua. Đồ ăn liên tục chỉ đồ liên tục. Ông không ngon. Qua chả chứ mà. Lo nhỉ? Ôi, để một bát thôi nhá. Tại vì là không để một bát. Đó. Em bát không hành. Cô hay là để luộc không hành nhá? Cháo không có à? Đây đừng bát. Cái mốc đi. Từ chè nó đi đến rơi cho ba cô bà. Cho đây một to đi u. Đường đây, chờ ăn. Không thêm nếm thì tất cả bán một số tủ luôn. Một đầy đủ 2 tô chả đi. Bây giờ đông mà không bán thêm nếm mà đâu nhá. Okay pare, sobrang busy ngayon as in nagkakagul sila lunchtime. Sa Vietnamese noodle dish na mayroong malalaking snail. As in, eto pakita ko sa inyo. We have this huge chunk of snail. Tapos parang may meatballs din siya. May nakita kong kamatis. Tapos syempre rice noodles. Tingnan mo natin yung sabaw. Wow, ang asim. Pili ko kumakain ako ng paksiw tsaka sinigang. Oh, may konting hint ng chili. So, tikman tong snail. Look at that. Look at that. Kinuha ko yung snail tsaka noodles. Tikman natin. Wow. Sobrang muscular. Yung snail yun. Ibang klase. How to explain? It's like a chewy, muscular, na makartilage. Ganun yung texture ng snail. Ang laki. And then noodles natin, basically, vermicelli lang din. Tapos suka na may bawang at sili. Next, gusto kong tikman tong meatballs natin. Masarap. Like a porky, meaty, mas sibuyas na meatball. Gusto ko lang din yung vibes dito. Sobrang lokal talaga. Wala ko makitang foreigner. Papansin ko nga, dalawang klase yung snails nila dito. Isang malalaki, tapos meron din yung maliliit. This is amazing. Alam mo, magigets ko, ito yung tipong 70 degrees lamig dito sa Hanoi. Kakain ka ng gatong mainit, maasim, fresh, maraming snail na noodles. This is very comforting. Gusto ko pa tikman isa yung snail. Okay, next pare, meron ako dito natagpo ang mami, Vietnamese mami, na parang may ginigriddle siya o meron siyang linuluto na rice cake. Tapos, actually, hindi ko rin alam talaga kung ano siya eh. Wow, steaming hot. Actually, hindi lang siya basta-basta rice cake kasi meron siyang parang pinakakarne sa loob. Meron siyang pinakalaman sa loob at mukha siyang mainit. Tapos may papaya tayo sa gilid. Tikman muna natin. Cheers! Wow, this is so complex.
Hindi ko alam kung kamote yung loob niya. Pero yung labas, medyo crunchy siya. Alam mo yung parang natutong na kanin, ganun. Kaya feel ko parang kamote yung loob niya. And then yung sauce, parang Knorr seasoning. Tapos parang may chili sauce. I'll be honest with you, I mean, I'm not super fan of this. Lasang-lasa ko lang talaga yung parang Knorr seasoning niya. Pare, next, meron tayo dito tinatawag na banh con. Ito yung isang favorite snack dito sa Hanoi. Ito yung steamed rice rolls kung saan merong karne at iba't ibang spices. No, makikita mo dito, kala mo gumagawa lang ng art si Mami. So parang naka-liquid form yung pinaka-rice rolls niya and then i-steam dito hanggang maging parang masolidify siya ng konti. Tapos gugupitin, lalagyan ng fried shallots, then boom, tapos na. Anyway pare, umorder na ako, tikman na natin. Another favorite Hanoi snack called banh con. This is a wide sheet of fermented rice batter filled with a mixture of cooked seasoned ground pork, minced wood ear mushroom, and minced shallots. Okay, narito na yung ating banh con. Ito yung paboritong snack, lalo na dito sa Hanoi. So, meron tayo dito, makikita mo dito sa rice roll. So, may fried shallot sa taas. Yun na mismo. And then, pinakaloob nito, alam ko may mushroom siya, tsaka ground pork. Sidip natin dito sa patis, sa may kalamansi at sili. Okay, cheers. Sarap. Sarap. Yung rice wrapper natin, texture niya, medyo slippery siya. Kasi madulas. And then pero sobrang lambot din, easy to bite. Yung fried shallots, papadagdag extra texture, extra lasa. And yung loob niya masarap din. May parang seasoned pork na siya. Tapos yung parang mushroom. Alam mo yung ganito, parang perfect munchies eh. Maliliit lang, pero hayop sa sarap. Hindi mo din kumakain. Kaya hindi mo alam, nakakarami ka na. Taga, hindi pinisyon ng street food. Kasi kita mo, kalye kung kalye talaga. Alam mo, masasabi ko talaga na Vietnamese street food is one of the best in the world. Gets nyo yun? Next, I've come across with this jam-packed resto na nagbebenta ng iba't ibang klaseng noodles. In-order ko ang kanilang beef rice paper noodles called Banda Tron. Okay, next, I've come across of this like local noodle shop kasi sobrang daming tao ngayon. Hindi ko nga naman na-order ko. Tinuro ko na lang kung ano yung order ng katabi ko. Pero itsura niya, no, actually, mukha siyang pad thai. Look at this. This looks nice. Mukha siyang pad thai. Nakita ko dito parang fish cake ba to or sausage. May tofu. Ito, Vietnamese sausage. And then, meron siyang slices of beef. Look at that. Cheers. Đây một cái canh trộn có thêm gì nhỉ? Có đậu chả cá. Em bỏ bò đi nhá. Bỏ bò à? Bỏ bò. Chị ơi, 2 bát đi nào nhá. Nothing like pad thai. Okay. Alam mo yung lasa ng pancit bihon? Ganon, pero ito, flat chewy noodles. Actually, red noodles sa tatawag nila dito eh. Nakita rin ako ditong pickled cucumber. Gawin ko, may nakita ako ditong chili, malaking kalamansi. Ang laki. Haluin natin. Oh yeah, look at that. Cheers. Kakaibang atake. Alam mo tutusin, feel ko kumakain ng Chinese noodles. This is a nice, decent, comforting noodles sa malamig na panahon dito sa Hanoi. Iba sobrang lokal ng vibes dito. Sa bangko ka lang, dami mong katabi na parang walang pake. Kumakain lang sila, nakafocus sila sa pagkain nila. Parang ako dito.
Okay, tigil muna tayo ng street food. Dito muna tayo, mamasyal muna tayo. Ito yung famous Hanoi Train Street. Kung saan, literal pare, Riles. May dumadaan na trend dito, pero pinaka-catch. Yung mismong Riles, kaliwat kanan, medyo masikip. Meron siyang mga bars at coffee shop. So, naging tourist spot dito, ang gagawin mo, upo ka lang, hanap ka ng pwesto mo, magkape ka, minom ka ng beer, tapos dadaan yung Riles. Anyway, tignan natin, like siguro 30 minutes pa daw bago dumaan. Hintayin natin. Ayan, so naririnig ko na at yung mga tao ngayon lahat nakaabang. Sobrang tourist spot nga talaga na ito. Ayan na, narinig yun na. Wild pare. Okay pare, magandang gabi. Gabi na dito sa Hanoi, Vietnam. At last food trip natin, kakain tayo sa isang sikat na para siyang Vietnamese restaurant. Pero medyo local din yung mga kumakain dito. Kakain tayo ng sikat na fried duck. Na Vietnamese din yung pagkaluto. Anyway pare, tara! Okay pare, it's dinner time. At ito na yung pagkain na in-order natin. So meron tayong dalawang potahe dito. Meron tayo dito Vietnamese style fried rice. Tapos meron din tayo dito fried duck. Anyway pare, this looks nice. I mean the ambience. Ibang klase lang din. Iba talaga yung street food scene paggabi dito sa Hanoi. As in, halos lahat. Di lang turista, mga lokal talaga. Gusto ko munang tikman itong fried rice natin. Okay, so nakita ko parang may mga Vietnamese sausage siya. Meron siyang parang ham. Sige, tikman natin. Ulo ka dyan. Cheers. Oh, wow. Sobrang bagong luto pa. Ang sarap. I mean, it's like a Chinese style. It's like a Chinese style yang chow. I mean, green peas, yung mais, yung Vietnamese sausage, lasang-lasa mo rin. Tapos, meron din si chorizo. Parang ito yung manang kain sa Chinese restaurant sa Pinas. Okay, pero ito yung pinaka-superstar natin. Ito yung fried duck with fried garlic sa taas. Okay, excited akong tikman to. Fried duck dito sa Vietnam. Cheers! Yung mismong duck natin, may marination sa akin. Sarap ng pagka-season niya. Parang medyo matamis. And then nagpapatulong rin ng extra flavor yung fried garlic. And gusto kong tikman tong wings. In my observation, hindi lang siya as tender ng gusto mo, pero bawing-bawi sa flavor. Ang dito, parang chili sauce. Sige, dip natin. Ito yung order ko. Sabay mo parang fried rice. Halos mag-alas 11 na ng gabi dito sa Hanoi at mas lumalamig yung hangin. Kaya naman, naisipan kong tapusin ang food trip natin ng isang mainit na beef pa sa isang bangketa malapit sa aking hotel. Okay, ito yung last food trip natin ngayong araw. Grabe, feel ko ang taba ko na. Ang dami natin kinain. Pero, dapat tapusin natin to ng authentic Hanoi beef pho. Ang pinakamaganda dito, tatanungin nyo, Paps, paano ka ba nag-research pag pumunta ibang bansa? Alam mo, to be honest, iba rin yung research ko, pero yung iba. Pag nakita ko lang na maraming kumakain ng lokal, doon ako pupunta. Okay, simulan natin dito sa sabaw nila. Classic na classic, pure pork stock. Ang sarap. And then yung onion leeks, yung coriander, nandun na. Then, timplahan natin ang lime. Okay pare, cheers. Simple lang. Yung gusto ko, kumakain ka lang sa gilid ng kanto ng Vietnam, sa bangketa literal.
Tapos kasabay mo, mga 5 tao lang, mga 5 lokal. I mean, slices ng beef, malambot, with the soft, slippery noodles. Sobrang perfect pa kumain ng mainit na pang ngayon, lalo na malamig, 14 degrees ngayon, tapos medyo may ambon pa. Anyway pare, huling kagat dito sa Hanoi. Cheers! Hanoi is such a magical place. It's very different from Saigon. The street food scene is so heartwarming na parang hindi maubusan ng pagkain na mura at kalidad. Hanoi, maraming salamat. Binusog mo ang aking tiyan at higit sa lahat, binusog mo ang aking kaalaman. Okay pare, dito nagtatapos ang ating Hanoi street food episode. I mean, this is like an all-out mula umaga, tanghali, hapon hanggang gabi. I mean, ang dami nating kinain siguro. Hindi ko na mabilang ilan yon. Maraming salamat sa panonood. Dito natapos ang Hanoi Street Food series natin. Ako si Chewy. Dito sa Hanoi Vietnam. Sabi, stay safe. Good night and goodbye. Bang! Okay, so may mga grupo ng Pinay. Nakita nila ako. Vlog ako. Siyempre, hindi kilala nila. Anyway. Chua!